kamusta? Handa ka na ba sa isa na namang malalim na pagbusisi sa mga nakalap nating sanggunian? Kasi para sa araw na ito, meron tayong isang napaka-interesanting teksto na hihimayin. Oo, at galing ito sa mga tala at transcript ng isang sermon na pinamagatang So He Did, masunuring pananampalataya sa huling henerasyon. Tama. At alam mo yung buong dokumentong ito ay nakasentro lang sa isang tila napakasimpleng linya sa Biblia, yung Genesis 6:22. Napakasimpleng linya pero napakabigat ng ibig sabihin. Eksakto. Ang layunin natin ngayon sa malalimang pag-aaral na ito, himayin ang mensahe hindi lang bilang isang lumang kwento na naririnig natin noong bata tayo, kundi susuriin natin ito bilang isang malalim na pag-aaral sa mismong psychology ng tao. Sa kung paano tayo nagwawalang bahala sa mga babala, di ba? Oo, yun nga. At yung bigat ng mga desisyon natin bago mahuli ang lahat. Kaya, okay, himayin natin ito. Ang Genesis 6:22 ay nagsasabi lang ng ganito, "Gayon ang ginawa ni Noe, ayon sa lahat ng inutos ng Diyos sa kanya, ay gayon ang ginawa niya." Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, napakadalas na ang mga pinakamalalim at pinakanakakakilabot na aral sa kasaysayan, matatagpuan sa mga ganyang hindi kapansin-tansing linya ng teksto. Kasi kung babasahin mo siya, walang kumukulog, walang kidlat o mga taong sumisigaw sa background. Napakatahimik na pangungusap. Pero ayon sa mga notes natin, ito raw ang linyang permanenteng humati sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang argumentong inilalatag dito ng ating sanggunian ay nagpapakita ng isang malinaw na divisyon. Isang paghihiwalay talaga. Oo. Sa isang panig, meron kang isang individual na nakinig sa isang babala at kumilos. Tapos sa kabilang panig naman, meron kang isang buong sibilisasyon na nagpatuloy lang sa kanilang pang-araw-araw na normal na buhay hanggang sa dumating ang isang malawakang pagkawasak. Grabe yung contrast, no? At yung napakahalagang insight na nakukuha natin dito ay ito. Ang pagkakahati sa pagitan ng kaligtasan at trahedya ay hindi pala nagaganap sa mismong sandali ng sakuna. Nagaganap ito sa kung paano tumutugon ang mga tao sa babala ngayon. Habang maliwanag pa ang araw at mukhang normal pa ang lahat. Napaisip tuloy ako sa konteksto nito kasi binanggit sa Genesis 6 na noong mga panahong iyon, punong-puno ng karahasan ng mundo, di ba? Oo, laganap ang kasamaan. Diyos na magpadala ng baha. Nabasa ko sa mga tala natin na hindi raw ito basta sumpong lang, kundi isa itong sadyang hatol. Isang sadyang paghuhukom sa mundo. Tama. Ngunit sa gitna ng lahat ng gulo na yan, may sumulpot na isang linya sa talata 8. Sabi roon, ngunit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Bakit kaya si Noe? Ibig sabihin ba nito siya lang yung natirang mabuting tao sa buong mundo kaya siya ang pinili? Alam mo, yan ang karaniwang maling akala ng marami. At diyan pumapasok ang isang napakagandang arang tungkol sa tinatawag na tipang ng biyaya. Paano ba ito ipinaliwanag sa sermon? Sa orihinal na wikang Hebreo, ang salitang ginamit para sa biyaya rito ay ken. Ang ibig sabihin nito ay isang pabor na malayang ibinigay ng isang nakatataas sa isang nakababa, nang walang anumang hinihingin kapalit. Sa parang regalo talaga siya, may hindi mo pinaghirapan. Eksakto. Ipinaliliwanag ng material natin na ito ang unang pagkakataon na ginamit ang salitang biyaya o kens sa kasulatan. Ibig sabihin, hindi kinita ni Noe ang kanyang kaligtasan sa pamamagitan ng pagiging magaling na tao o dahil marunong siyang gumawa ng barko. Nauna yung biyaya ng Diyos sa kanya. Nauna ang biyaya ng Diyos. Ang biyayang iyon ang nagbunga ng pananampalataya kay Noe at iyon ang nag-udyok sa kanya na sumunod. Kumbaga, ang pagsunod niya ay manifestasyon lang ng biyayang natanggap niya, hindi ang naging bayad niya para rito. Dito na talaga magiging kawili-wili para sa akin kasi pagkatapos ibigay yung biyayang yun, nakita ko sa teksto na nagbigay ng napakadetalyadong utos ang Diyos. Parang binigyan siya ng eksaktong blueprint, di ba?
Oo, sobrang detalyado ng sukat at materyales. Sinabihan si Noe na magtayo ng arka na yari sa kahoy na gopher, tapos lagyan ng sahing o pitch sa loob at labas para hindi pasukin ng tubig. At heto yung sukat, 300 siko ang haba, 50 siko ang luwang, at 30 siko ang taas. May isang bintana, isang pinto at 3 palapag. Bago natin pag-usapan yung reaksyon ni Noe rito, gaano ba kalaki itong pinapagawa sa kanya? Kasi medyo mahirap i-visualize yung siko eh. Para mas madali nating ma-imagine yung sukat na yan, ang isang siko ay karaniwang sukat mula sa siko ng isang tao hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri. Mga 18 pulgada yan. So bale, kung i-convert natin yung 300 siko, Pinag-uusapan natin dito ang isang barko na kasing haba ng 1.5 football field. grabe ang laki nun. Sobrang laki at kasing taas ng isang building na may 4 na palapag. Isipin mo, ikaw yung makikinig, pinapagawa ito sa isang tao sa panahon na walang power tools, walang malalaking crane, at malamang milya-milya ang layo sa anumang malaking anyong tubig. Isang napakalaking at tila imposibleng proyekto na gugugol ng buong buhay niya. 100 at kalahating football field, tapos mano-mano lang. Kung ako yon, baka nagtanong ako kung pwedeng paliitin ng konti yung sukat para mas mabilis matapos. Pero ano ang tugon ni Noe ito? Ginamit sa teksto yung salitang kol, na ang ibig sabihin ay lahat o buo. Buong utos ang sinunod niya. Ayon sa sermon, hindi namili si Noe ng utos na susundin. Walang editing na nangyari sa blueprint. Bakit kaya binibigyang diin ng sanggunya natin itong konsepto ng kawalan ng pag-edit sa utos ng Diyos? Dahil dinadala tayo nito sa unang pangunahing doktrina na hinimay sa sermon, ang salita ng Diyos ay humihingi ng buo at agarang pagsunod. Sa psychology kasi nating mga tao, natural sa atin ang mag-edit ng mga rules. Oo, lalo na kung medyo nahihirapan tayo. Kapag binigyan tayo ng instruction na medyo mahirap o hindi natin naintindihan, ang tendency natin ay i-adjust ito sa kung ano ang komportable para sa atin. Pero malinaw na sinasabi rito na ang bahagyang pagsunod ay katumbas din ng buong pagsuway. Ikinonekta ito sa Santiago 2:10 sa Bagong Tipan. So pag nag-edit tayo ng utos, kahit nagdagdag man o nagbawas, ang ginagawa pala natin sa malalim na antas e inaangkin nating mas marunong tayo kesa sa nagbigay ng utos. Tama. Hinihingi ang kumpletong pagsunod dahil ang pamantayan ng manilikha ay perpekto. At ang anumang pagbabago mula sa atin ay makakasira sa buong disenyo ng kaligtasan. Parang uminom ka lang ng kalahating tableta ng antibiotic kasi feeling mo magaling ka na tapos magtataka ka bakit lumala yung sakit mo, 'di ba? Akala mo nakatipid ka, yun pala sinira mo yung buong proseso ng pagpapagaling. At tingin ko konektado yan sa ikalawang doktrina na napag-usapan natin kanina tungkol sa biyaya. Sinasabi sa material natin na ang tunay na pagsunod ay namumula sa biyayang natanggap. Oo, yung pusong binago ng biyaya. Pero teka, kung ang mga tao noon, tulad ng sabi mo, may mga pusong palaging nakakiling sa masama, pusong bato kung tawagin sa teolohiya, paano naging posible kay Noe na magkaroon ng ganitong klasing radical na pagsunod? Iyan mismo ang punto ng may akda. Hindi ito nanggaling sa sarilang willpower ni Noe. Walang sino man ang may kakayahang bumangon mula sa espiritual na pagkamatay sa pamamagitan lang ng pagpilit sa sariling maging mabuti. Kinailanan ni Noe ng higit sa natural na kakayahan. Isang pagbabago na galing sa labas niya. Eksakto. Ang kanyang radikal na pagsunod sa paggawa ng isang dambuhalang barko ay naging posible lamang dahil binigyan siya ng Diyos ng pusong laman, isang pusong marunong makinig at tumugon. Ito ay isang paalala na ang kakayahang sumunod sa mga mahihirap na utos ay hindi produkto ng ating sariling galing, kundi isang direktang resulta ng biyayang nagpapabago sa ating pagkatao. Napakalalim yun. Ngayon pag-usapan naman natin yung mismong disenyo ng arka dahil may ikatlong doktrina raw dito. Nabasa ko na nagdibigay ang Diyos ng isang itinalagang paraan ng kanlungan. Napansin ko rin walang plan B. Walang ibang option. Walang flotilya ng mga maliliit na bangka o option na umakyat na lang sa pinakamataas na bundok. Iisang arka at napansin ko iisang pinto lang ang nakadesenyo para sa kasing laking barkong yon. Bakit ganun ka-spesifiko ang disenyo? Napakagandang obserbasyon yan.
Sa maraming kultura kasi ngayon, sanay tayo sa ideya na maraming daan patungo sa iisang destinasyon. Gusto natin ng options lagi. Pero ang argumentong inilalatag dito ay sumasalungkat doon. Ang arka na iyon ay dinisenyo bilang nag-iisang paraan para makaligtas. Kaya iisa lang ang pinto. Oo, ikinokonekta ito ng sermon ng napakalinaw sa pahayag ni Jesus sa Bagong Tipan sa Juan 10:9, kung saan sinabi niya na ako ang pinto. Ang arkay ay sumasagisag sa isang kanlungan mula sa paghuhukom. Wala ng ibang pangalan, wala ng ibang estruktura. Isang arka, isang pinto. Lahat ng pumasok sa pintong iyon, gaano man sila kahina, ay naligtas. At lahat ng pumili na manadili sa labas, gaano man sila kalakas lumangoy, ay namatay. Medyo nakakakilabot kapag inisip mo ng ganon. At mas lalo pang nakakagulat kapag tinignan natin yung ika-4 na doktrina. Ang paghuhukom ay bigla ang dumarating sa kabila ng mahabang babala. Teka, gusto kong balikan yung timeline dito. Binanggit sa mga tala natin na 120 taon ginagawa ni Noe itong barko. Ibig sabihin ba nito 120 taon siyang nangaral at nagbabala? Ganun na nga ang lumalabas. At sa loob ng higit 1 siglo, wala man lang kahit isang nakinig bukod sa pamilya niya. Paanong nangyari yon sa psychology ng mga tao noon? Ang nakakabighani rito ay ang konseptong tinatawag nating ilusyon ng normalidad. Kung iisipin natin, ang mga sakuna ngayon, sa mga pelikula, palaging may panic at may mga taong tumatakbo. Pero hindi ganun ang inilalarawan ng teksto rito. Sinasabi rito na sa loob ng 120 taon, namuhay lang ang mga tao ng sobrang normal. Kumakain, umiinom, nag-aasawa. Bumibili ng lupa, nagtatayo ng mga bahay, nakikita nila si Noe na nagpupukpok ng kahoy araw-araw, naririnig nila ang mga babala niya, pero dahil bughaw ang langit at mainit ang araw, naisip nilang baliw lang ang matanda. Ang malaking aral dito ay ang pagiging normal ng iyong pang-araw-araw na buhay ay hindi garantiya na ligtas ka. Parang nakaupo ka lang sa tabing dagat habang may tumutunog na tsunami warning. Pero dahil nakikita mong naglalaro pa ng volleyball yung iba at masarap ang hangin, o order ka na lang ulit ng inunin at iisiping baka nagkakamali lang yung alarm. Eksakto. At ikinonekta pa nga ito ni Jesus sa mga huling araw. Ayon sa kanya sa Ebanghelyo ni Lucas, kung ano ang nangyari sa panahon ni Noe, yun din ang mangyayari bago ang pagbabalik ng anak ng tao. Ang pagbibigay ng Diyos ng mahabang palugit ay nagpapakita ng kanyang pasensya. Pero ang haba ng babala ay hindi nagagarantiya na magigising ang mga tao. Sa katunayan, minsan mas lalo pa silang namamanhid. Kaya kapag naubas na ang itinakdang oras, darating ang hatol na parang magnanakaw sa gabi, biglaan at wala ng bawian. Walang anumang sinyales na babaguhin pa yung desisyon? Kaya ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa'yo na nakikinig sa amin ngayon? Dito na tayo papasok sa aplikasyon ng ating pag-aaral. Sa bahaging ito ng sermon, hinati ng tagapagsalita ang kanyang mensahe at direktang kinausap ang 4 na magkakaibang uri ng tao. Gusto kong himayin natin ito isa-isa. Dahil sigurado akong bawat isa sa atin o baka may kilala tayo na papasok sa mga kategoryang ito. Napakahalaga ng bahaging ito ng sermon. Unahin natin ang unang grupo na tinawag nilang mga nag-aalangan. Sila raw yung mga taong alam na may mali, nakakaramdam na kailangan nilang magbago, pero ang laging linya ay mamaya na o saka na ako magseseryoso kapag matanda na ako. Paano kinakausap ng sangguan ng grupong ito? Dito itinutok ng mensahe ang pansin sa isang napakabigat na detalye sa Genesis 7:16. Sinasabi roon pagkatapos pumasok ni Noe sa arka at isinara siya ng Panginoon sa loob. Hindi si Noe ang humila ng pinto pasara. Ang Diyos ang nagsara nito. Isa ito sa mga pinakamalalim na punto sa buong pag-aaral natin. Kasi ibig sabihin, hindi kontrolado ni Noe kung kailan magsasara yung pinto ng arka. Tama. Maraming tao ngayon ang nagdurusa sa ilusyon na kontrolado nila ang kalendaryo ng awa. Iniayos nila ang buhay nila sa pag-aakalang ang pinto ng pagsisisi ay mananatiling bukas hanggang sa sandaling komportable na silang pumasok, marahil sa kanilang deathbed. Ngunit ipinapaalala ng teksto na hindi natin hawak ang pinto.
Kung tinatanggihan mo ang babala habang malakas at malusog ang isip mo, bakit mo inaasahang magkakaroon ka ng klaridad at pagnanais na lumapit sa kanya sa sandali ng matinding takot at sakit? Kapag isinara ng Diyos ang pinto, tapos na ang panahon ng biyaya. Nakakapanghilabot yung isiping marami pala sa mga tao noon ay posibleng nakatayo lang sa labas ng arka noong araw na yon. Sapat ang lapit nila para marinig ang pukpok, sapat ang lapit para makita ang pinto, pero nanatili sila sa labas dahil akala nila may bukas pa. Pero paano naman yung ikalawang grupo? Sila yung tinawag na mga nakokonsensya. Sila naman yung mga nakaka-realize na kailangan na nilang pumasok. Oo, yung mga nagsasabing, "Oops, nasa labas ako ng arka. Paano ako papasok?" Anong praktikal na hakbang ang inilatag para sa kanila sa sermon? Para sa mga taong mulat na sa kanilang panganib, naglatag ang sermon ng 4 na malinaw na hakbang upang makapasok sa kanlungan. Una, aminin ang tunay na kalagayan. Hindi lang simpleng pag-amin na nagkamali ako, kundi pagsiyasat sa sarili gamit ang moral na kautusan ng Diyos. Pangalawa, tumalikod sa kasalanan. Iba ito sa pagiging malungkot lang dahil nahuli ka o nasira ang reputasyon mo, di ba? Oo, ang tunay na pagsisisi ay ang pagkakaroon ng pagkamumi sa kasalanan mismo, dahil nauunawaan mong isa itong paglapastangan sa manlilikha. At yung pangatlo at pang-apat na hakbang. Kasi minsan kapag nakukonsyensya tayo, ang instinct natin ay gumawa ng maraming mabuti para bumabi. Parang babayaran ko yung utang ko. At dyan, eksaktong nagbabala ang pangatlong hakbang, magtiwala kay Kristo lamang. Hindi kay Kristo na dinagdagan ng iyong sariling mabubuting gawa. Kung gagamitin natin ang analohiya, hindi ka papasok sa arka dahil nangako kang tutulong ka sa pagsagwan o dahil magaling kang lumangoy. Sakaling lumubog kayo, papasok ka dahil nagtitiwala ka ng buo na ang arka ang magliligtas sa'yo. Ilalagay mo ang buong bigat ng kaligtasan mo sa kanya. Tama. At pang-apat, magpasakop bilang Panginoon. Gusto ng maraming tao ang Jesus na nagliligtas sa baha, pero ayaw nila sa Jesus na magsasabi kung anong gagawin nila sa loob ng barko. Ang mensahe ay malinaw. Ang tagapagligtas ay siya ring hari. Napakalinaw niyan. Ngayong dumako naman tayo sa ikatlong grupo, ang mga tinatawag na mananampalataya. Sila yung mga pakiramdam nila ay matagal na silang nasa loob ng arka. Ano naman ang mensahe para sa kanila? Dahil kung ligtas na sila, baka sabihin nila, "Okay na ako, relax na lang tayo." Ang buhay mismo ni Noe ang sumasagot dyan. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, ang pananampalataya mo ay dapat may katumbas na gawa at pagtitiyaga. Hindi na upo si Noe at nagantay ng ulan. Sa loob ng 120 taon, humarap siya sa matinding panunuya. Isipin mo ang chismis at pangungutya ng mga kapitbahay habang siya ay nagtatayo ng barko sa tuyong lupa. Naging mensahe ang mismong buhay at trabaho niya. Kaya ang hamon ng sermon sa mga naniniwalang ligtas sila ay nagpapatuloy ba kayo sa kabila ng oposisyon? Lumalaban ba kayo sa sarili ninyong kasalanan? Dahil binabalaan tayo na ang pananampalatayang nakabatay lang sa isang emosyonal na panalangin noon pero walang pagbabago sa direksyon ng buhay ay isang patay na pananampalataya. Ibig sabihin yung pagiging abala ni Noe sa paggawa ng tama ay patunay na totoo yung paniniwala niya sa babala ng Diyos. At ngayon, eto na siguro yung pinaka-nakakaintrigang bahagi para sa akin. Ang ikaapat na grupo, ang mga walang pakialam at nagmamatuwid sa sarili. Dito, gumamit ang material natin ng isang napakamodernong analohiya. Ikinumpara nila yung mga babala ni Noe sa isang namamatay na baterya ng smoke detector. Pamilyar tayo dyan. Yung iglang tutunog ng beep tapos matatahimik. Oo, at ito marahil ang pinakamagandang psychological insight sa buong teksto. Kapag bago ang smoke detector at tumunog ito, tatalon ka sa gulat. Ganyan din ang reaksyon ng tao kapag unang nakarinig ng matinding babala tungkol sa kanilang kaluluwa. Pero paano kung low battery ng detector? Tutunog ito paminsan-minsan? Nakakairita sa una? Sa umpisa nakakagambala sa tulog mo, ngunit kung tamaring kang tumayo para palitan ng baterya at titiisin mo lang may mangyayaring kakaiba, masasanay ka. Ang utak mo ay unting-unting ida-downgrade ang tunog na iyon bilang background noise. Hanggang sa isang gabi, makakatulog ka na ng mahimbing kahit patuloy itong humuhuni.
Oo nga, no? Naranasan ko yan, yung tipong hindi mo na napapansin hanggang sa may bisitang magtanong kung ano yung tumutunog. Sinasabi ba ng sermon na ganito nating trinatrato ang mga espiritual na babala sa buhay natin? Ganap na ganyan. Iyan ang tinatawag nilang kagalang-galang na kasamaan ng kawalang pakialam. Maraming nakaupo sa loob ng mga simbahan o nakikinig ng mga malalimang pagtatalakay na tulad nito na nakakarinig ng mabigat na katotohanan. Sa una, nakakaramdam sila ng konviksyon, pero dahil nagdedesisyon silang mag-antala, nasasanay sila. Umuwi silang hindi natitinag. Pakiramdam nila ay ligtas sila dahil pamilyar sila sa tunog ng babala. Ngunit, ang kalmadong pakiramdam na iyon ay may hahalin tulad sa isang taong mahimbing na natutulog sa loob ng isang nasusunog na bahay dahil naging manhid na siya sa alarma. Ang pagmamatigas ng puso ay hindi nangyayari sa isang gabi. Ito ay unti-unting namumuo sa bawat pagkakataong pinipili mong ipagpaliban ang pagsunod. At idinagdag pa sa sanggunian yung tungkol sa mga nagmamatuwid sa sarili, di ba? Yung mga taong nagtitiwala sa sarili nilang kabutihan, sa moral nilang pamumuhay, o dahil palagi silang nagdo-donate sa charity, ipinaliwanag na ang mga taong ito ay parang nagtatayo ng sarili nilang bersyon ng arka. Ang problema lang, ang ginagamit nilang materyales para sa arkang iyon ay tinatawag ng Bibliyang maruruming basahan. Hindi uubra ang basahan para pigilan ng baha. Kahit gaano ka pa kabuting tao, kumpara sa kapitbahay mo, kung ang pamantayan ay perpektong pagsunod sa kautusan, lulubog at lulubog ang gawang taong arka mo. Si Kristo lang ang may perpektong pagsunod na pwedeng sumalo sa atin. Upang may buod ng lahat ng malalalim na argumentong tinalakay natin ngayon, malinaw na ang mensaheng ito ay hindi lamang isinulat bilang isang lesson sa kasaysayan tungkol sa isang lalaki at isang malaking baha. Ang buong sermon ay nagsisilbing isang makahulugang salamin o isang prophetic mirror na itinapat ng direkta sa mukha ng ating kasalukuyang henerasyon. Isang lipunan na napakaabala sa paghahanap buhay, pagbili ng mga gadget, pag-aayos ng bahay at pagpaplano ng bakasyon habang ganap na manhid at bingi sa papalapit na sigwa. Ang tunay na pinakamahalagang tanong na inihahain ng tekstong ito ay sa pagtatapos ng kwento ng iyong buhay, isusulat din ba ng manlilikha sa iyong talaan ang linyang humati sa kasaysayan? Kaya ginawa niya. Nakaapanindig balahibo ang bigat ng tanong na iyan. At habang tinatapos natin itong ating malalim na pagbusisi sa material na ito, nais kong iwanan ka, oo, ikaw na nakikinig sa amin ngayon, ng isang huling mapanghamong kaisipan. Isang kaisipan na mag-iiwan ng marka. Gusto kong pagnilayan mo ito, isipin mo ulit ang 120 taon na ginugol ni Noe. Tiniis niya ang hindi mabilang panunuya mula sa mga taong nagkikita siyang nagtatayo ng barko sa isang lugar na walang dagat. Araw-araw, may pukpok. Araw-araw, may babala. Araw-araw, nakabukas ang pinto. At ngayon, itapat mo ang sitwasyong iyon sa kasalukuyan mong buhay. Gaano karaming oras, taon o dekada ang sinasayang mo sa pagtayo lamang sa labas na ina-analyza ang arkitekturang ginawa ni Noe? Gaano katagal ka nang nakatayo roon, nakikipagdebate tungkol sa sukat ng kahoy, nag-aaral kung paano idisenyo ang pinto o humahanga sa mensahe, ngunit ni minsan ay hindi ka naman talaga humahakbang papasok. Kung ang pinto ng iyong sariling kanlungan ay nakatakdang sumara ngayong araw mismo, hindi batay sa kalendaryong ikaw ang pumili kundi sa oras na eksaktong itinakda para sa iyo, saan ka matatagpuan. Matatagpuan ka ba sa labas puno ng kaalaman, magaling makipag-argumento ngunit basang-basa at tangay ng baha dahil inubos mo ang oras mo sa pag-analisa ng mga babala? O matatagpuan kang ligtas na nasa loob, mapayapa at kanlungang-kanlung dahil noong narinig mo ang kanyang tinig habang bukas pa ang pinto ay sumunod ka? Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalimang pagtatalakay na ito. Hanggang sa muli.